Hi guys! Welcome to Jekotech TV! Smile ka muna dyan! Okay guys, let's go! Hello guys! Welcome back again to my channel. Hello guys, nagbabalik tayo sa KNP Miners. Minsan tinatawag din KNP Mining. Para tayo mag-update dahil ang ating mga kaibigan ay patuloy na nagsesend ng messages. Mag-update daw naman ako dito sa KNP Miners. Tinatanong nila kung paying pa itong KNP Miners o hindi na. Kaya tayo po ay susubok na mag-withdraw para makita natin kung paying pa rin itong KNP Miners as of July 30, 2024. Pero bago yan, baka naman di ko pa kayo friend sa YouTube. Please click the subscribe button and also the bell button para naman ma-notify ko kayo kung meron akong bagong video. And also share and like sa mga mahilig sa miners. At sa mga nandyan na gustong magsuri, pwede rin naman mag-register, magsuri. Maganda nga yan, marami nagsusuri sa sari-saring application na lumalabas sa ating internet world. Again, dito commercial, hindi rin to promotion, hindi rin to advertisement, sadya lang ang sinusuri natin. Nag-update tayo sa sari-saring application na lumalabas minuto sa ating internet world. Kaya, let's go na! So ayan guys, ito po yung ating account dito sa KNP Miner or KNP Mining. So ngayon meron tayong balancing $20 na pwedeng withdrawin. Kayo po, bago kayo mag-withdraw, be sure na nakalagay na po ang inyong mga account o bank account dito sa bandang baba. Yan, dito po sa bank card management. Click nyo lang po yan at ilagay po ang inyong mga GCash. Ako nalagay ko na, kaya pwede na ako mag-withdraw. So, click ko na itong withdraw. Yan, subukan natin mag-withdraw. Sabi dito, ang minimum withdrawal ay $1. At ang withdrawal ay Monday to Friday, 9 to 5. Ngayon ay 11:46. So, pasok tayo at meron pang bawas na 15%. At meron daw silang free withdrawal from July 31 to August 1. So, wag natin antayin yan. Mag-withdraw na tayo. So, lagay tayo ng 20 dito. Yan. Click natin submit. Sabi yan, success. So, aantayin natin yan kung marireceive natin. So, $20 less 15%. So, check natin sa withdrawal record natin. Yan. Ito po yung ating withdrawal record ngayon. Nag-withdraw tayo $20 at ang ating matatanggap daw na real money ay $17 dahil meron daw pong bawas na 15%. Ang oras ay 11:46 ng July 30, 2024. So, kwentahin natin kung tama na marireceive natin ay $17. So, $20 times 0.15 o 15% equals minus $20 equals 17. So, tama naman. Ang marireceive natin ay $17. So, aantayin natin yan. Kung anong oras darating ay hindi natin alam. Pero sana dumating agad ng maaga. So, refresh natin. Baka naman dumating na. Under review pa rin. So, aantayin natin yan. And guys, dumating na yung ating withdraw dito sa KNP Miners or KNP Minings. Ito po. Ito po yung GCash na na-receive natin yung ating withdraw. Naka-receive po tayo sa ating GCash ng 1,190. Ayan po. Na-receive po natin ay 3:31 p.m. July 30, 2024. Check natin sa inbox kung parehas din. Sa inbox, yan, parehas din, 1,190. Naka-receive tayo ng 1,190 today, 3:31 p.m. So, check natin kung magkano nga ba ang ating withdraw. Dito sa calculator tayo. Ang ating withdraw ay $20. Kaya lang may bawas na 15% times 0.15 equals yan, 3. So, i-minus natin sa 20. Yan. So, 17 na lang po ang ating withdraw o ating marireceive. So, 17 times 70 pesos ang kanilang palitan equals. So, tama po. Ang marireceive natin ay 1,190. So, tama naman po. Na-receive natin yung kabuuan ng 1,190. Ngayon, bilangin natin kung gaano katagal natin na-receive yung ating withdraw. Balik tayo sa ating account. Ayan, punta tayo sa ating withdrawal record. So, ito yung ating last na withdraw. $20. Ang marireceive natin ay 17 times 70 pesos.
Yan, success. Ang withdrawal time natin ay July 30, 2024, 11:46 a.m. So, bilangin natin kung gaano katagal natin na-receive yung ating withdraw. So, balik tayo sa ating inbox. Yan, na-receive natin 3:31. Nag-withdraw tayo ay 11:46. So, lumalabas dito ay 4 na oras o almost 4 hours. Almost 4 hours na-receive natin yung ating withdraw. Pero pwede na rin. Hindi naman siya umabot ng 24 hours. So, ibig sabihin, as of 3:31 ng July 30, paying na paying pa po itong KNP miners or KNP minings. So kung meron kayong withdrawin dyan, kung meron kayong $2 na, withdrawin nyo na po. Withdraw ng withdraw. And guys, nakita natin, nakapag-withdraw pa tayo. So paying pa pala itong KNP miners as of July 30, 2024. So kung meron kayong withdrawin, mag-withdraw na po kayo. Withdraw po ng withdraw. At sa mga nandyan, huwag naman magkawing basihan ang aking pag-withdraw. Hindi naman porket nakapag-withdraw ko ay dali-dali naman kayong mag-invest. Mag-isip-isip din po muna, think twice, mag-search, magtanong-tanong bago mag-invest, and invest at your own risk, invest what you can afford to lose. Yun lamang po sobrang pera ang ating invest. Pag ating pagkabawayan, pamilyang bigas, pamilyang ulam, tuition fee, at lalo-lalo na, huwag po tayong mangungutang. At sa pampaalala, ganito mga application, minsan tumatagal. Pero minsan, sandaling-sandali lamang. Kagaya itong KNP miners, medyo tumatagal-tagal na siya, pero hindi ibig sabihin, siya ay forever. Kaya maging maingat sa ating pag-i-invest. At kung wala kayong pang-invest, manatili na lang po sa free. At sa mga nandyan na gusto magsuri, ganito lang po. So, ito po yung kanilang registration form. So, maglalagay tayo ng cellphone number dito. Yung cellphone number dito, kailangan po yung area code o country code. Tapos username, kahit ano. Tapos password. Tapos fund password. Mas mainam, magkaiba yung login password sa fund password. Tapos click po natin itong SMS code para ma-receive po natin yung code. So dapat po legit po ang ating cellphone number na gagamitin para ma-receive po natin ang code. Gawin na natin. Yan, ganyan lang kasimple. Click natin tong register. Yan, so mag-login po tayo. Lagay natin ito yung ating ginamit na cellphone number. Ganun din po, 63 ang una. Tapos password. Ganito lang. Yan, ganyan lang kasimple. Meron 63 ang cellphone number. Click natin login. Yan, so meron itong notification. Sabi daw, Dear KNP user, thank you for using the cooperate with KNP. Let us work together to create a better future. Okay lang natin yan. So dito guys, makikita natin, wala silang binibigay na libre. Okay, zero yan. Puro zero. Okay? Walang libre. So dito kailangan tayo paghihirapan natin para tayo kumita. So zero lahat. So check natin paano tayo kikita dito o paano kumikita dito sa application na to. So pwede tayong mag-download ng KNP application para mabilis tayong makapag-login. At pwede tayong kumontak sa customer service in case na meron tayong problema sa ating account. At meron ditong withdrawal record para ma-check yung ating mga wini-withdraw. Ganun din sa points record para ma-monitor po natin. At meron din mga team record. At dito sa bank management, mahalaga po ito. Click natin ng bank management. Tapos ilagay po dito yung pay name. Okay. Tapos yung ating telephone number. Tapos bank card type. Yan, pwedeng Maya, pwedeng GCash. GCash tayo. Tapos bank account number. At pwede rin maglagay ng USDT. So kung wala pa kayong USDT address, salay ko po dyan sa description kung paano gumawa na po ng USDT address. Yan. So try natin ng walang USDT address kung pwede. Submit natin. Yan. So pwede pa lang walang USDT address. Pwedeng GCash lang. So, lagay din GCash dyan. Tapos, pwede naman tong edit anytime or iburahin pag ayaw natin sa ginawa nating GCash. So, kompleto na. Meron na tayong GCash. So, check na natin yung mga investment dito. Yan. So, ito yung mga investment na inaalok nila dito. Yan. Meron silang ditong sinasabing Experience Cloud Hashing Power. So, ang nito, income per day is $1. Ang total revenue na ay 20. Ang validity nito ay 20 days. So, ang puhunan dyan ay 10 USDT. Ang susunod naman dito ay
net income na $1.2, 30 naman ang USDT ang puhunan at good to for 45 days. Sunod naman po ay 50 USDT na. Yan, meron siyang per day na 2 USDT o dollar. Yan, tatlong klase lang pala ito. So sa minor naman, ang pinakamaliit ay $10 din o 10 USDT na meron tong net income per day na 0.1. At total revenue niyan ay 36.5. At ito ay halos 1 taon ng validity, 365 days. Meron naman 30 days, ganun din, 1 taon din. Ang point naman po ang income per day nito. Meron din ng 50. So tatlong klase lang po pala, no? So tatlong klase lang sa miner and ganun din sa cloud computing power. So para maka-invest dyan, ba 10 USDT or 30 USDT, click lang po itong buy, tapos pili tayo kung ilan. Tapos click lang po itong confirm, pero click natin itong purchase contract. Yan, confirm purchase. Sabi, do you confirm to buy this product? Confirm natin. Pero insufficient balance tayo. So, kailangan natin mag-recharge. Recharge tayo. So, click natin itong recharge. So, lagay tayo ng amount dito. Lagay natin 30. Yan. So, 30. So, click natin itong WK Pay or Paymaya or KB Pay. Dito tayo sa una. Yan. So, 30. Malalaman natin kung magkano ang palitan dito. Payment. Okay. So, mapupunta tayo sa GCash. So, ibig sabihin pala, ang palitan pala dito ay 70 isang USDT. Mataas ang palitan, no? Yan. Tapos, click natin tong next. Yan. Scan lang natin tong QR code. Ayun. Tapos, mag-transfer tayo ng fund. Ayun. So, meron na tayong balance. Pwede na tayong mag-invest. Ganun lang, kasimple. Ngayon, check naman natin yung sa withdraw. Yan. Sa withdraw naman, ang sabi dito, ang withdrawal time is Monday to Friday. Aba, walang Sabado at Linggo. At ang withdrawal is 15% tax. At ang minimum ay 2. So, 140 ang minimum. So, ang next free withdrawal period is July 31 to August 1. So, meron silang free withdrawal. So, pag sinabing free withdrawal, wala po yung bawas na 15%. Ayun. So, 140 pa lang minimum withdrawal dito. So, hindi pa tayo pwede makapag-withdraw. So, meron din sila dito mga investment na iba pa. Dito sa pledge, pwede tayo mag-invest din dito. At 8% ang yield nito. At ang investment cycle ay 7 or 7 days. Pwede tayo maglagay ng $10 o 10 USDT. Meron din naman 15 days, 50 USDT. At meron din naman 100. So, tatlo lang lagi. No? 30 naman to. 30 days, may 12% ang interest rate. Ayan po. So, ganun lang kasampla. Atong application na to. Okay, na pambahala kung mag-i-invest po tayo dito. And guys, nakita natin itong KNP miner. Totoo naman, pwede tayong kumita sa mga miner. Kaya lang, kailangan mag-invest at least $10 o 10 USDT. Nakatumba siya ng 700 pesos. Investment na naman guys. Guys, bago kayo mag-invest, think twice, mag-search, magtanong-tanong bago mag-invest, and invest at your own risk. Invest what you can afford to lose. So, yun lamang pong sobrang pera ang ating invest. Huwag yung ating pagkabuhayan, pamiling bigas, pamiling ulam, tuition fee. At lalo-lalo na, huwag po tayong mangungutang kung wala po tayong pang-invest. At sa pampaalala, ang ganitong mga application, minsan tumatagal, pero minsan sandaling-sandali lamang. Kagaya itong application na to. Hindi ko masabi kung tatagal ito dahil parang maganda naman ang kanilang plano. Pero maging maingat pa rin, hindi natin alam kung maaaring tumagal ito, maaaring hindi. Maaaring sandali lamang. Kaya maging maingat sa ating pag-i-invest. At kung wala tayong pang-invest, kung may free, sa free na lang muna tayo. Kung may free, sa free na lang muna tayo. At sa pampaalala, ang ganito mga application, minsan tumatagal, pero minsan sandaling-sandali lamang. Kaya maging maingat sa ating pag-invest. Paring paalala, sabi po sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, for the love of money is a root of all kinds of evils. It is true this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Totoo po ito. Ang pera naman ay hindi masama. Yan ang ginagamit natin sa pang-araw-araw natin buhay, pambili ng bigas, ulam, sapatos at iba pa. Pero ang babala dito ay yung pag-ibig sa pera. Pag tayo po umibig na sa pera, maaari tayong makagawa ng sari-saring kasamaan. Yan po ang kinauugatan, yung ating pag-ibig sa pera. Kaya ito po ay isang babala
Dahil ang ating ibang mga kasama natin ay nawala na sa pananampalataya, mas pinili nilang ibigin ang pera. Hindi na natin alam kung nasaan sila. Kaya pinag-iingat po tayo dito. Mag-iingat po tayo sa pag-ibig sa pera. Bye-bye. Ingat lagi sa pag-invest. Bye. Hi guys! Welcome to Jekotech TV! Smile ka muna dyan! Okay guys, let's go! So, ito po yung kanilang registration form. So, maglalagay tayo ng cellphone number dito. Yung cellphone number dito, kailangan po yung area code o country code. Tapos username, kahit ano. Tapos password. Tapos fund password. Mas mainam, magkaiba yung login password sa fund password. Tapos click po natin itong SMS code para ma-receive po natin yung code. So, dapat po legit po ang ating cellphone number na gagamitin para ma-receive po natin ang code. Gawin na natin. Yan, ganyan lang kasimple. Click natin tong register. Yan, so mag-login po tayo. Lagyan natin ito yung ating ginamit na cellphone number. Ganun din po, 63 ang una. Tapos password. Ganito lang. Yan, ganyan lang kasimple. Meron 63 ang cellphone number. Click natin login. Yan, so meron ditong notification. Sabi daw, Dear KNP user, thank you for using the Cooperate with KNP. Let us work together to create a better future. Okay lang natin yan. So dito guys, makikita natin, wala silang binibigay na libre. Okay, zero yan. Puro zero. Okay? Walang libre. So dito kailangan tagay paghihirapan natin para tayo kumita. So zero lahat. So check natin paano tayo kikita dito o paano kumikita dito sa application na to. So pwede tayong mag-download ng KNP application para mabilis tayong makapag-login. At pwede tayong kumontak sa customer service in case na meron tayong problema sa ating account. At meron ditong withdrawal record para ma-check yung ating mga wini-withdraw. Ganun din sa points record para ma-monitor po natin. At meron din mga team record. At dito sa bank management, mahalaga po ito. Click natin ng bank management. Tapos ilagay po dito yung pay name. Okay. Tapos yung ating telephone number. Tapos bank card type. Yan, pwedeng Maya, pwedeng GCash. GCash tayo. Tapos bank account number. At pwede rin maglagay ng USDT. So kung wala pa kayong USDT address, salay ko po dyan sa description kung paano gumawa na po ng USDT address. Yan. So try natin ng walang USDT address kung pwede. Submit natin. Yan. So pwede pa lang walang USDT address. Pwedeng GCash lang. So lagay din GCash dyan. Tapos pwede naman tong edit anytime or iburahin pag ayaw natin sa ginawa nating GCash. So kompleto na. Meron na tayong GCash. So check na natin yung mga investment dito. Yan. So ito yung mga investment na inaalok nila dito. Yan. Meron silang ditong nasabing Experience Cloud Hashing Power. So ang nito income per day is $1. Ang total revenue na ay 20. Ang validity nito ay 20 days. So ang puhunan dyan ay 10 USDT. Ang susunod naman dito ay net income na $1.2. 30 naman ang USDT ang puhunan. At good to for 35 days. Sunod naman po ay 50 USDT na. Yan, meron siyang per day na 2 USDT o dollar. Yan, tatlong klase lang pala ito. So sa minor naman, sa minor, ang pinakamaliit ay $10 din o 10 USDT na meron tong net income per day na 0.1. At total revenue niyan ay 36.5. At ito ay halos 1 taon ng validity, 365 days. Meron naman 30 days, ganun din, 1 taon din. Ang point naman po ang income per day nito. Meron din ng 50. So tatlong klase lang po pala, no? So tatlong klase lang sa minor and ganoon din sa cloud computing power. So para maka-invest diyan, ba 10 USDT or 30 USDT, click lang po itong buy, tapos pili tayo kung ilan. Tapos click lang po itong confirm, pero click natin itong purchase contract. Yan, confirm purchase. Sabi, do you confirm to buy this product? Confirm natin. Pero insufficient balance tayo. So, kailangan natin mag-recharge. Recharge tayo. Yan. So, click natin itong recharge. So, lagay tayo ng amount dito. Lagay natin 30. Yan. So, 30. So, click natin itong WK Pay or PayMaya or KB Pay. Dito tayo sa una. Yan. So, 30. Malalaman natin kung magkano ang palitan dito. Payment. Okay. So, mapupunta tayo sa GCash. So, ibig sabihin pala,
Ang palitan pala dito ay 70 isang USDT. Ba, mataas ang palitan ha, no? Yan. Tapos click natin tong next. Yan. Scan lang natin tong QR code. Ayun. Tapos mag-transfer tayo ng fund. Ayun. So meron na tayong balance. Pwede na tayong mag-invest. Ganun lang kasimple. And check naman natin yung sa withdraw. Yan. Sa withdraw naman, ang sabi dito, ang withdrawal time is Monday to Friday. Aba, walang Sabado at Linggo. At ang withdrawal is 15% tax. At ang minimum ay 2. So 140 ang minimum. So ang next free withdrawal period is July 31 to August 1. So meron silang free withdrawal. So pag sinabing free withdrawal, wala po yung bawas na 15%. Ayun. So 140 pa lang ang minimum withdrawal dito. So hindi pa tayo pwede makapag-withdraw. So meron din sila dito mga investment na iba pa. Dito sa pledge, pwede tayo mag-invest din dito. At 8% ang yield nito. At ang investment cycle ay 7 or 7 days. Pwede tayo maglagay ng $10 o 10 USDT. Meron din naman 15 days, 50 USDT. At meron din naman 100. So tatlo lang lagi. No? 30 naman to. 30 days, may 12% ang interest rate. Ayan po. So ganun lang kasampla. Atong application na to. Kaya na pambahala kung mag-i-invest po tayo dito. Kung may free, sa free na lang muna tayo. Kung may free, sa free na lang muna tayo. At sa pampaalala, ang ganito mga application, minsan tumatagal, pero minsan sandaling-sandali lamang. Kaya maging maingat sa ating pag-invest. Paring paalala, sabi po sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, for the love of money is a root of all kinds of evils, is true this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Totoo po ito. Ang pera naman ay hindi masama. Yan ang ginagamit natin sa pang-araw-araw natin buhay, pambili ng bigas, ulam, sapatos at iba pa. Pero ang babala dito ay yung pag-ibig sa pera. Pag tayo po umibig na sa pera, maaari tayong makagawa ng sari-saring kasamaan. Yan po ang kinauugataan, yung ating pag-ibig sa pera. Kaya ito po ay isang babala. Dahil ang ating mga kasama natin ay nawala na sa pananampalataya. Mas pinili nilang ibigin ang pera. Hindi natin alam kung nasaan sila. Kaya pinag-iingat po tayo dito. Mag-iingat po tayo sa pag-ibig sa pera. Bye-bye. Ingat lagi sa pag-invest. Bye. Hi guys! Welcome to Jekatech TV! Smile ka muna dyan! Okay guys, let's go!